Okay? Meron pong lautado si goals. Ilan po ang binigay ni Pope Francis? There are 7. Very good. At ito pong lahat ng ito ay alam nyo na. Pero sa pagkakataon po nito ay lesson, ang focus ko po ay base po doon sa binigay sa amin at nagkakaroon po ng pagkakataon na makausap ang Vatican Dicastery last time po in December. So ito po, response to the cry of the earth, cry of the poor, ecological economics. We have in here adoption of simple lifestyles, ecological education, ecological spirituality, community engagement, and participatory action. Sabi po doon sa baba, pwede po basahin natin yung nasa may photo card. At yan po yung nasama sa ipinakita kanina. Ano mo? So, mahalaga pong bagay yan. Ngayon po, hindi po tayo dyan ang focus. Mas mag-focus po tayo sa mas malapit. At yun po yung kailangan. Okay, I'll go for this one. Pero, sino po sa inyo ang mahilig umawit? Halika po kayo mag-dola. Sound check, yes. Tayo po yung magpasal na ina. Ang hindi kakanta. I want you to see, this is very, very known to all of us. Ito pong awitin na ito. Talagang hindi ko po siyang galing sa presentation ko. Kasi, ito po ay 1970s pa. Nandiyan na siya. Okay? Tingnan po natin. Ang basta kayo. Sige na daw yung mauna. Basta may po tayo ha. Hindi rin po kayo.
disconnected. Ito po, medyo konting theological at medyo mahihintit na salita mo na po ito. No? Sabi, everything is connected. Okay, dahil kami po from Napadogo, theocentric, theo, mga nagkari po na theology, anthropocentric, anthros, tao, ecocentric, alam po natin yan, geocentric, alam din natin yan, ang ating kalupaan, ang ating mundo, biocentric. Simula sa napakarami ito, kailangan daw po, according to Pope Francis, masyado naman kahit panuting words yan, hindi naman naiintindihan ng karamihan. Tingnan natin, punta tayo dun sa, ito lang, 3 words. Integral, integrative, ecology. Masyado ang daming pinag-uusapan mo. From those things to integral, integrative ecology. Mas pagpabawin mo natin yan. Kasi, sabi natin sa buong Genesis, sa ating ipinagkatiwala ang lahat ng halos nila. Ang tanong, is it true? Tunay mo ba yun? Tayo mga tao, dahil alam natin, ako, may alam, mas kaya pinag-aralan ko, magaling kayo ako. Ako nandito, di naman ako tulad naman ay mas nakaganyan, di ba po? Anthropocentrism. Ang ating akala, yun, maling akala. Akala natin tayo ang mag-move over sa mga nilalang. Kaya nakakaawa yung mga ninamahan o nakamatay, most probably, dahil sa ating mindset na weak tayo nasa gitna. Kasi, totoo po, human beings are just part of nature. Di ba po? Tayo po ay kasama lang nila. Hindi po tayo mas mataas sa kanila. We belong to the same circle. So, ganyan po dapat ang ating mindset. Kasi po, sa panahon ngayon, nabanggit na rin kanina yan na according, dami na nabanggit rin nila ni Sana, no? We have a lot of issues. Our climate, ang tanong, what needs to change? According to the Laodicea, paragraph 23, the climate is a common good, belonging to all and meant for all. Yan po ay ano po ibig sabihin ng mga bagay na yan? Ito po ay ibinahagi, at ito nga pala po yung isang kaklase sa Doros, si Sir Brandon Tendo. Ito po ay ibinahagi sa amin ng ating guro na si Commissioner Lau during our class ng Calbosto po. Ang gusto ko lang pong bigyan ng pansin, yung animated version, inyo pong tingnan at maliwanag naman. Okay po. Tingnan niyo po, yung portion po, emissions through the years. Moving po yung year natin from 2000, 2010 to 2050. May po tayo na sa 2050. Tingnan niyo po yung energy. Ayan po, emissions. Tingnan niyo naman po yung forest. Agriculture. Gaganda. Transportation. Industry. And waste. Siguro naman po, ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang ibinahahalin na mensahe sa ating lahat. Kung ano ibig sabihin ng animated part na yan. Ang tanong, what is happening?
ano, sobrang may greenhouse gases emissions from waste sector, etc. Ito po yung scientific explanation na tinatawag natin na greenhouse effect. So, sabi ko nga, huwag na natin pag-usapan yun na lang animated lang. At makikita po natin. Ito po. So, now, ang tanong, ito po ang findings according to the Vatican Dicastery. The fossil fuel economy is the main cause of global warming. At sabi nga po ng UN Secretary, anong global warming? It's not anymore global warming. We are now in the stage of global boiling. Remember po, last time, ano po ang heat index sa area ng Batangas, Tanawan, nagkabot ng 45, 50, nakakabaya na sa tunay. Pero po, that is the reality. So yun nga, nasa Pilipinas, malapit sa kanila. Climate breakdown is a severe threat to our security and the natural world. Nakakalungkot po, one time, nagkaroon po kami ng formation sa Zamboanga. Sa aerial view, ako tuwang-tuwa. Ang ganda naman ng Sierra Madre. Ang ganda. Talagang pinakita ko ang green. Ay nalungkot ako bigla dahil may certain portion of it na katulad ng ipinakita sa video kanina. Hindi natin yun ba nakikita dahil hindi naman lahat tayo nakakakita ng aerial view. Akala natin halos. Diyos ko, ito po yung pinatawag sa amin ako ni Sister Nena ng ito po sa eskwelahan na nagpo-promote po. Sabi niya, look at the aerial view. Dapat ipakita ito sa tao. Dahil nakikita lang natin yung surface fencing wall lang. Ay, yung gitna, hindi natin kita. So when I saw it, my God, ako po ay napadiyos ko po. At sa tabi ko, ano nakita mo? Meron, Diyos ko po, ay bakit ganito? Malaki pong portion ng ating Sierra Madre ay natutay-tutay na. Grabe. At remember, yung classmate namin sa Sibuyan ay po, grabe po doon. Buti yung mga tao nag-take action. So yun po, no? Kaya po it's a natural threat. Promise. Ay, hindi ko po yan yung mas malapit po doon. Yun po, ako may tagalan muna sa inyo. Yun po yung Laguna Day. Ang kulay po na pag inumpara nyo sa aerial view, para po siya kung saan yung itsura. Ang dumi, pinakita po yung difference ng contaminated water at fresh water. At yan po ay malawak na siya. Hindi po napapansin. Ano po? Next. Take action. Ano po ang dapat natin gawin? Ito po yung mga pwede niyo po picturean dahil mamaya may sharing tayo. What action can we take to defend life and stop global warming? Marami tayong pwede sabon. Can you buy renewable energy? Divest the fossil fuels or add more plant-based food to your diet? Do you know what climate targets your national and local governments have committed to? Alamin po, may politiko po tayo kasama ngayon. Tingnan po natin ito. Kami po ay naatasan ni Archdeacon na i-promote ang Verde Island Passage. At makikita ko, may pangkilan na raw kung kayo makikita, kami po yung pumunta doon kasama po sila sa atin. Kahit mga tao, hindi alam kung ano ang VIP. At pumunta po kami doon. Very important person, sabi ko nito, dito. Ano yun po yung brother? Correct, 10 points. Tunay po ng Verde Island Passage. Ano po ba ang VIP? Sisingin ko na dahil sabi ni Archdeacon mo. Ano po yung VIP? Aside from Verde Island Passage, ano meron? Siya po ang pinakapusod ng mundo kung saan lahat ng species ng biodiversity ay matatagpuan sa atin po. Excellent, sister. Ang husay, tama. Yun po ang gusto ni Archdeacon na
Pilipinas daw po among countries. Bakit nabanggit po niya yung worldwide? Ang may pinakamagandang mga batas. Ang kaso, hanggang papel. Sorry to say po. Pero yun po, yung aming professor po na yun ay nasa Tineo. Siya po ay nasa United Nations. Mataas po yung nalagpuas doon. At talagang sinasabi niya, alam niyo po, ang gaganda ng batas ng Pilipinas. Meron tayong ganito. Pero bakit? Sabi nga po, now see challenges us to have a new reverence for all life. But our lack of reverence has led to ecological crisis. Another big question. How can we rethink our relationship with creation? Paano natin mababago? Po? Now, see paragraph 92 reminds us that every act of cruelty towards any creature is contrary to human being. And sabi nga dito, let us resolve to end animal cruelty, especially in the livestock industry. Ako muli po parang kayo kung kumain ng karne. One time nakapanood po ako ng mga nakakain, baka po yung look at their eyes. Umiiyak po sila. They are done with their mission. Pero kung tinignan niyo po, lalo sa alaga niyo, parang umiiyak po yung mabigat sa bibig. Ano po? What can we do to reverse the destruction of natural resources? There are a lot of questions. How can we influence decision makers to make this a priority? Sa ating batas sa Pilipinas, lahat po ito sa ating mata. Nakikita natin sa social media kung ano ang kulungan ng ating hinahanap ngayon. Paano tayo dito? Tingnan niyo po yung ulitan. How can we influence them? Sorry po, pero yun talaga eh. Okay. Puntahan po natin ang ating katubigan. Paraisang Batangas, madami niyan. Okay po? Access to clean water is a growing challenge according to the Vatican Dicasteri po. And by 2025, ngayon pong taon, 2/3 of the world's people could face water shortages. Totoo po ito sa atin po. Very ironic ano po. Sa mga estudyante po dito, sino po mga estudyante? Yan, mga taga-Golden Gate. Shout out sa mga taga-Golden Gate. Senior high school. Ano po ang description ng Pilipinas? Pagdating sa bodies of water, we are sasabihin mo, nagkakilong umpisa na
kung saan sila kukuha. Ikaw po nasa bundok sila. Meron po po darating doon at delivery truck kung tapos na hindi. Mahirap po po pakiusapan. May schedule. Imagine mo. Nandyan yung tubig. Alam mo kung daming tubig, pero ikaw. Di ba po? Nakakaroon ng tubig, pero hindi nakakaroon. At ito po, yun po ay binibigay. May bayan. Sa sila kumuha, gusto, mahirap po ang buhay ng mga IPs natin. Mga displaced, indigenous people. Kakaawa po talaga. Ito po. Yan. Kaya 2025, ito po. Isa pa pong patunay, makakalamin sa Pilipinas lang. Ako po na nagkaroon ng pagkakataon na magdala ng estudyante ng aming paaralan sa Hong Kong, sa Global Youth Conference. Idala po po mga estudyante doon. At ang aming po nakasama ay mga school community rin po ng Tanosa na galing sa Africa. Diyos ko, nakakaiyak po ang kanila sharing tungkol sa tubig. Para lang po makainom, makaligo, lahat kailangan nila po doon sa community po, specifically po sa aming community. At doon po sila iinom. Uhang na uhang. At ang masakit po po doon, yung tubig po nila, talagang kahit kulay brown, iniinom na. Kaya ang marami po ang may sakit sa Africa. At yun pala po ay totoo talaga. Totoo po. Yan. What needs to change? That's the question that we may ask. Ano po about water must be treated as a scarce and precious resource? We need to use less of it and use it more efficiently. We need to use less of it and use it inulit. Education on conserving water is crucial for helping people change the way they use it. Paano kayo mag-brush? Bukas bang lipo? Ganyan ba? Sabi nga natin, every drops of water counts. Mahalaga po yan. Take action. Yan, meron naman po ng Clean Water Act, Republic Act 9275. Meron naman po batas ito, pero anong nangyari? Ito po, tunahan po natin. What does the Bible say about water? And how do we use it in our Christian worship, rituals, and sacraments? Do you realize or don't we realize water is holy? And treat it with respect. Di ba po? Sa akin na lang po yan, sa sacraments, nandiyan po ang ating water. Very crucial at holy. So we have to really protect, use it properly. Water is life-giving, mga students. How many percent of water does our body contain? Ang galing talaga nito ang 70% almost, di ba? Kung ikaw ay jellyfish, 80-95%. Eh, Diyos ko, di ba po? Water is life-giving. Ilang beses ka lang bumili at ikaw ay hindi makainom? Ano po ang danger? Opo. At nababayaan? Makamatay. Mataas. Pero may namatay, dehydration. Di ba po? You see? So how can we stop wasting water and protect this precious gift in our daily lives? You can answer that question. Wala po natin yan. Next. Bilisan natin ang okay. Simple na lang po ito. Tingnan po naman natin yung hangin. Okay? Outdoor air pollution kills more than 4 million people each year. That's according to the Vatican Dicasteri. And ito po, air pollution in the home is also a leading cause of disease, especially among the poor. May mga nakapasya na po ba noong unang panahon sa Payatas o kaya po sa Smoky Mountain? Sa picture na ano po,
Pero Diyos mo, ako po ay nakapagpato ko. Ang sabi, ang bilin po sa amin ng Andre, kung kami po ulit sasama, huwag kang magkakain ng igo, makabato ka doon. Oo. Dahil sasabihin sa inyo ng mga tao, ang pakiramdam po nila, kinakamihan sila. Lalo na po yung mga nag-work sa mga asura. Kasi laso-laso naman
Nung pumutok ang daan, ilan nag-volunteer? Kasamangay. Nung po may mga kindness station, ilan mo sa atin na nagpagod? Di ba mo? Sabi ng tagapagtawag, sama all walang ganyo. Sabi ko ba kayo, brother, aba, ikagalit ng inyong malasakit sa mga kasi. Di ba mo? We were able to do that. Di ba mo? Kasi isang volunteer. Inaaw-naway kami ng anak ko sa amin. Inaaw-naway pa. Ito na, our consumption. Ito po, napansin ko kanina dun sa amin, 2050. Ito din po, 2050. Kasi po, sa open po, napag-usapan po ito. Ito po yung kanilang presyo. By 2050, we will need 3 planets to support current lifestyles. Kung hindi mababago yung lifestyle natin ngayon. Diyos po sa planeta, yung Mars na po, hindi natin natin. Saan kayo pupunta? Sa Mercury? Sa Venus? Hindi naman available yung mga yun. Oo. Each year, around 1 million tons of plastic enter our oceans. Bakit ganyan? Kung kayo mahilig sa mga shopping. Ito po, ang kanilang nahuhuli. Kahit yung mga ating malalaking aquatic animals, namamatay pag binigyan dyan, ano naman? Plastic. Di ba po? Polluting our oceans. Yan po yung ating naman. Paano mo sasabihin yung future? Ano ka mabata kung ganyan? Nasa border of plastics, trashes. And according to Leonardo C49, yun po, you see that? Where is the right of the world? What needs to change? Take action. Siyempre, may ecological solid waste management ng Pilipinas, Republic